Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 471. Nakikita ang paglipad ng eroplano mula sa paliparan ng Zelok City patungo sa kalangitan. Kinaweyan ni Jeric ang kanyang kamay sa langit, at saka sumakay sa BMW, nagmamaneho pabalik sa kanyang villa. Nang makita si Jeric na naglalakad papunta sa sala, tinanong siya ni Charlie, "Jeric, sumakay ba si Elaine sa eroplano at umalis?" Hindi niya inaasahan na babalik si Jeric ng ganoon kaga. Tumango si Jeric at sumagot, "Oo, sumakay na siya sa eroplano at lumipad." Pagkatapos, umupo si Jeric sa sofa. Nagsalin si Charlie ng isang tasa ng kape para kay Jeric at sinabing, "Magkape ka." Tumango si Jeric at kinuha ang kanyang tasa para humigop. Sa oras na ito, sinabi ni Charlie kay Jeric na may pag-aalinlangan, "Siya nga pala, Jeric, gusto kong makita ang Panginoong Dragon ng Dragon Sect upang ipahayag ang aking pasasalamat." "Sinabi mo na ba sa kanya?" Ibinaba ni Jeric ang kanyang tasa at sinabing, "Nasabi ko na sa pinuno ng Dragon Sect at sinabi niya na pwede kang pumunta sa Cloudsea Peak anumang oras. Dadalhin ka niya upang makita ang Panginoong Dragon." Tinawag nga ni Jeric si Spencer Lloyd. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Charlie habang nagtanong, "Kung gayon, Jeric, sasama ka ba sa akin sa Cloudsea Peak?" Humingi ng tawad ang sinabi ni Jeric, "Tito, gusto kong sumama sa iyo doon. Ngunit mayroon akong ilang mga bagay sa negosyo na dapat harapin ng madali. Natatakot ako na hindi kita makakasama sa Dragon Sect." Mabilis na sinabi ni Charlie, "Hindi mahalaga. Dahil may negosyo ka pa, kaya kung pumunta sa Cloudsea Peak mismo." Sinabi ni Jeric, "Kung gayon, mag-ingat sa daan." Napakasimple lang ng dahilan kung bakit hindi siya pumayag na samahan si Charlie sa Cloudsea Peak. Kung sumama siya kay Charlie, hindi ba malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang Lord Dragon? Sa makatuwid, maaari lamang niyang gamitin ang negosyo bilang isang dahilan upang maiwasan ang pagpunta sa Cloudsea Peak kasama si Charlie. Tumango si Charlie. "Oo, gagawin ko." Sa tanghali kinabukasan, umalis si Jeric sa villa sa pagkukunwari ng pagharap sa negosyo. Siyempre, hindi siya humarap sa negosyo, ngunit nagmamadaling bumalik sa Cloudsea Peak bago dumating si Charlie. Wala pang isang oras, bumalik si Jeric sa Cloudsea Peak sa kanyang itim na suit at silver mask sa wala pang isang oras. Dumating din si Charlie sa Dragon Sect. Sa sandaling marating niya ang pangunahing pasukan ng Dragon Sect, hinarang siya ng dalawang disipulo, "Sino ka, at bakit ka nandito?" Mabilis na sumagot si Charlie, "Ako si Charlie Powell, at gusto kong makita ang Sect Master, si Spencer Lloyd, ng Dragon Sect." Dahil sinabi sa kanya ni Jeric na nakipag-ugnayan siya kay Spencer. Sa makatuwid, humiling si Charlie ng isang madla kasama si Spencer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumiwanag ang mukha ng dalawang disipulo ng Dragon Sect at sinabi nila, "Kaya ikaw si Mr. Charlie. Inutusan kami ng aming Panginoon na dalhin ka upang makita siya sa sandaling dumating ka." Medyo nagulat si Charlie. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kagalang si Spencer sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya na dapat iyon dahil may magandang relasyon si Jeric kay Spencer. Habang natulala si Charlie, isang boses ang umalangaw-ngaw. "Jack, John, nandito ba si Mr. Charlie?" Nang matapos siyang magsalita ay lumabas sa gate ang isang kahangahangang matandang lalaki. Ang matandang ito ay si Spencer Lloyd. "Master, ito si Mr. Charlie." Dalawang disipulo ng Dragon Sect ang mabilis na sinenyasan si Charlie at sinabi kay Spencer. Kabanata 472. Maimpluwensyang figure, ay darating upang kunin siya ng personal. Nang makita ni Spencer si Charlie, napakasigla niya at sinabing parang tumatanggap siya ng isang pinarangalan na panauhin, "Mr. Charlie, sa wakas nandito ka na." Flattered talaga si Charlie. Dahil sa pag-aalala ni Spencer, hindi nakapag-react si Charlie sa oras. Nang sa wakas ay natauhan na si Charlie, mabilis niyang sinabi, "Masyado kang magalang. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Cloudsea Peak sa pagkakataong ito ay upang makita ang iyong Panginoong Dragon at pasalamatan siya sa kanyang kabaitan.
Bagamat hindi alam ni Spencer kung bakit gusto niyang makita ang Panginoong Dragon, at kung gaano kalaki ang nagawa ng Panginoong Dragon para kay Charlie. Tinawagan na siya ni Jerick at sinabi sa kanya na ang isang taong nagngangalang Charlie Powell ay pupunta sa Dragon Sect ngayon. At gusto niyang tretuhin ng mabuti si Charlie. Kaya naman, agad na itinuro ni Spencer ang pinto at sinabing, Mr. Charlie, pakiusap, matagal nang naghihintay ang Panginoong Dragon. Hindi maiwasan ni Charlie na magulat, matagal na ba siyang hinihintay ng Panginoong Dragon? Nakita niya itong hindi kapanipaniwala. Pumunta siya sa Dragon Sect para pasalamatan siya ng personal sa pagtanggal sa kanyang kaaway at paghihiganti sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na naghihintay na sa kanya ang Panginoong Dragon. Ito ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Bumaling kay Spencer, sinabi ni Charlie, pagkatapos mo, guro. Pagkatapos, pumasok sina Charlie at Spencer sa Dragon Sect. Matapos makapasok sa Dragon Sect, nakita nila ang maraming martialists ng Dragon Sect na nagpapatrolya at nagbabantay sa mga palasyo at pavilion. Para silang pumasok sa isang kampo ng hukbo. Mahigpit ang seguridad, na nagdulot ng paggalang sa iba. Saan man pumunta si Spencer, ang mga nakapaligid na martialists ay sumaludaw sa kanya, na nagpakita ng kanyang mataas na katayuan sa Dragon Act. Lalo nitong ikanalito si Charlie. Sa sobrang taas ng katayuan, bakit dumating si Spencer para sunduin siya ng personal? Hindi siya big shot sa Dragon Sect. At hindi rin isang sikat na master sa gitnang rehiyon. Ito ay ganap na kakaiba. Gayunpaman, kahit na puno siya ng mga pagdududa, wala siyang mahanap na anumang mga pahiwatig. Nang mapadaan sila sa isang plaza, biglang may nakita si Charlie sa kanyang harapan na nagwawalis ng sahig gamit ang wallis. Nang makita niyang ang nagwawalis ng sahig ay talagang si Harold Laurier, nagulat siya. Si Harold, ang pinagkakatiwalaang aide ni Sterling. May mga hinanakit sa kanyang mga mata. 12 ng taon na ang nakalilipas, nang pamunuan ni Sterling ang mga martialists ng Cloud Sea Sect upang patayin ang Sky Sect, isa na sa kanila ang lalaking ito. Marami sa mga martialists ng Sky Sect ang namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Nakita din ni Harold si Charlie, at bakas din sa mga mata niya ang pagkagulat. Obviously, nakilala rin niya si Charlie. Nang makitang tumingin si Charlie kay Harold, sinabi ni Spencer sa kanya, Mr. Si Charlie, ang lalaking ito ay dating kasambahay ni Sterling, ang pinuno ng sekta ng Cloud Sea Sect. Ngayon na-abolish na siya sa martial arts niya. Isa siyang bihag ng Dragon Sect, responsable sa paglilinis ng patio. Matapos marinig ito, kumislap ang mga mata ni Charlie sa kasiyahan. Hindi niya inaasahan na ang masamang taong ito na ang mga kamay ay nabahira ng dugo ng mga tao ng Sky Sect ay aalisin sa kanyang martial arts at magiging bihag para maglinis ng courtyard. Nakaramdam si Charlie ng hindi maipaliwanag na kaganhawahan. Mr. Charlie, alis na tayo. Sabi ni Spencer. Tumango si Charlie. Pagkatapos, sinundan niya si Spencer sa isang bulwagan. Sa bulwagan na ito, nakita ni Charlie ang Panginoong Dragon na nakaupo sa malaking upuan. Ang Lord Dragon ay nakasuot ng itim at nakasuot ng silver mask, ngunit hindi natakpan ng dressing ang kanyang pinakamataas na aura. Pagkatapos, lumuhad si Charlie sa harap ni Jerick at sinabing, Panginoon ko. Tumingin si Jerick kay Charlie, na nakaluhod sa lupa, at sinabi sa paos at matandang boses, Mr. Charlie, narinig ko na gusto mo akong makita. Bakit? Tama, Panginoon. Ang dahilan kung bakit hinihiling kong makita ka ngayon ay upang magpasalamat sa paghihiganti mo sa akin, sabi ni Charlie. Nagpanggap si Jerick na nalilito at sinabing, Mr. Charlie, bumangon ka na. Ano ba talaga ang paghihiganti na nabanggit mo? Pagkatapos ay ikinwento ni Charlie ang awayan ng dugo sa pagitan ng Sky Sect at ng Cloud Senador Sect, pati na rin ang nakaraan na natatakpan ng alikabok. Matapos makinig sa mga salita ni Charlie, alam ni Spencer sa bulwagan na si Charlie ang batang master ng Sky Sect, ang nangungunang sekta sa gitnang rehiyon. Bakas din sa mukha ni Spencer ang pagtataka. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit sinabi ni Charlie na gusto niyang pasalamatan ang Panginoong Dragon para sa kanyang dakilang kabaitan.
Kabanata 473. Tumingin si Charlie kay Jeric sa bulwagan at sinabing, "Mahal na Panginoong Dragon, pinatay mo si Stir ang pinuno ng Cloud Sea Sect, at ang pamilya Laurier para ipaghiganti ako. Ikaw ang aking benefactor. Kahit kailangan kong ayalay ang buhay ko, gagantihan kita." Tumingin si Jeric kay Charlie at nagtanong, "Mr. Charlie, seryoso ka ba?" Agad na itinaas ni Charlie ang kanyang kamay at nanumpa, "Ako, si Charlie Powell, ay sumusumpa sa Diyos na nagsasabi ng totoo. Kung magsisinungaling ako, mapupunta ako sa impyerno." Ngumiti si Jeric at sinabing, "Huwag mong seryosohin, Mr. Charlie." Pagkatapos, tumingin siya kay Charlie at sinabing, "Kung ganoon, gusto kitang imbitahan na sumali sa Dragon Sect. Ano sa tingin mo?" This time, hindi lang si Charlie kundi pati si Spencer ay medyo nagulat. Hindi nila inaasahan na iimbitahan ni Jeric si Charlie na sumali sa Dragon Sect. Masasabing ilang dekada nang hindi sumapi sa ibang sekta si Charlie mula nang wasakin ang Sky Sect. Kaya medyo nag-alinlangan siya sa pagsali sa isang sekta. Ngunit hindi nagtagal ay sumagot siya kay Jeric, "Salamat sa iyong imbitasyon, Lord Dragon. Handa akong samahan ka." Dahil doon, lumuhad siya sa lupa at sinabing, binabati ni Charlie ang Panginoong Dragon. Nagmamadaling lumapit si Jeric para tulungang tumayo si Charlie at sinabing, "Mr. Charlie, hindi mo kailangang gawin ito. Mula ngayon, ikaw na ang ika-14 na Vice Sect Leader ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon." Agad namang binati ni Spencer si Charlie, "Congratulations, Mr. Charlie, for nagiging pinuno ng sekta ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon." Hindi mapigilan ni Charlie na matigilan. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na sumali sa Dragon Sect ay sinabi niya kay Jeric na handa siyang mamatay para kay Jeric. Ngayong mabait siyang inimbitahan ni Jeric na sumali sa Dragon Sect, kailangan niyang sumang-ayon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na direktang itatalaga siya ni Jeric bilang pinuno ng Dragon Sect. Isa itong malaking karangalan para sa kanya. Nang matauhan si Charlie, agad niyang sinabi kay Jeric, "Salamat sa tiwala mo." Sinabi ni Jeric, "Huwag mo itong banggitin, Mr. Charlie." Pagkatapos, sinabi ni Jeric kay Spencer, "Mangyaring ayusin ang isang lugar para manatili si Mr. Charlie." Sumagot kaagad si Spencer, "Got it, Lord Dragon." Tila may naisip si Charlie at sinabi kay Jeric, "Lord Dragon, nasa Zelok City pa ang asawa ko. Kailangan kong bumalik." Sabi ni Jeric, "Huwag kang mag-alala, Mr. Charlie. Aayusin ni Spencer na sunduin mo ang asawa mo dito." "Tama, Charlie. May ipapadala ako sa Zelok City para sunduin agad ang asawa mo dito," sabi ni Spencer. Nagmamadaling nagpasalamat si Charlie. Pagkatapos ay nagpaalam si Charlie kay Jeric at umalis kasama si Spencer. Kinabukasan, nagpadala si Spencer ng Marty A list sa Zelok City upang ibalik ang asawa ni Charlie sa Dragon Sect. Kaya't si Mr. at Mrs. Powell ay nanirahan sa Dragon Sect ng ganoon. Ang dahilan kung bakit gusto ni Jeric na sumali si Charlie sa Dragon Sect ay dahil mapoprotektahan niya ito sa tulong ng lakas ng Dragon Sect. Pangalawa, ang totoong longevity scripture ay nasa Cloud Sea Sect din. Siyempre, hindi agad sinabi ni Jeric kay Charlie ang tungkol sa longevity scripture. Nang gabing iyon, sa attic kung saan nakatira si Charlie, lumapit si Spencer kay Charlie na may dalang bote ng alak. Dahil si Charlie ang bagong Vice Sect Leader, at siya ang Sect Leader ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon. Siyempre, gusto niyang makipag-chat sa kanyang superior at bumuo ng isang relasyon sa kanya. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, nagsimula na silang mag-usap tungkol sa lahat. Sinabi ni Spencer kay Charlie, "Kilala mo ba ang ating Panginoong Dragon?" Umiling si Charlie at sinabing, "Ngayon ko lang siya nakilala. Kung hindi dahil sa sinabi ng boyfriend ng anak ko. Hindi ko pa alam na pinatay niya ang aking kaaway, si Sterling, na pumatay sa aking ama." Hindi napigilan ni Spencer na magtanong, "Sino ang boyfriend ng iyong anak? Paano niya nalaman na pinatay ng Panginoong Dragon si Sterling?" Sa opinyon ni Spencer, kung hindi dahil sa mga sekta ng gitnang rehiyon,
imposibleng malaman nila na natalo ng Dragon Sect ang Cloud Sea Sect. Kaya naman sobrang curious siya kung sino ang boyfriend ng anak ni Charlie. Natarante rin si Charlie, hindi mo ba kilala ang boyfriend ng anak ko, si Jeric Agosta? Sabi niya kilala ka niya. Agad namang naintindihan ni Spencer at sinabing, Jeric Agosta. Siya ba ang Jeric Agosta ng Oakhaven? Tumango si Charlie, oo, siya iyon. Nagtataka ako kung bakit itinalaga ka ng Lord Dragon bilang Vice Sect Leader ng Dragon Sect sa sandaling dumating ka. Kaya ikaw ang magiging ama-in-law ni Mr. Jeric. Natarante si Charlie, may kinalaman ba si Jeric sa titulo ng Vice Sect Leader? Sabi ni Spencer nang may katiyakan, syempre, parang hindi mo pa rin alam ang relasyon ni Mr. Jeric at ng Lord Dragon. The rest sworn friends. Hindi naman exaggeration na sabihin iyon. Nang marinig ito, nagulat si Charlie. Naisip niya, si Jeric at ang Lord Dragon ay sinumpaang magkaibigan. Kung ganoon nga ang kaso, madaling ipaliwanag kung bakit ako makakatanggap ng ganoong karangalan pagdating sa Dragon Sect. Espesyal akong tinanggap ni Spencer at ng iba pa, at iginawad ang titulo ng Vice Sect Leader. Kabanata 474. Mukhang ito ay dahil si Jeric ay ang sinumpaang kaibigan ng Panginoong Dragon. Kung hindi, hindi ako nakatanggap ng ganoong paggamot. Ito ay naging dahilan upang ma-curious siya. Tinanong niya si Spencer, alam mo ba kung ano ang nangyari sa pagitan ni Jeric at ng Panginoong Dragon? Nakangiting sabi ni Spencer, hindi ba mas mabuting itanong mo kay Mr. Jeric ang tanong na ito? Hindi ko kasi alam ang detalye ng relasyon nila. Nalaman ko rin kay Mr. Geller ng Dragon Sect sa Oakhaven na sinasabi niya sa akin na malapit silang magkaibigan. Lalo nitong na-curious si Charlie. Naisip niya, paano nakilala ni Jeric ang isang misteryosong Lord Dragon na may kamanghamanghang martial arts. Tumango siya kay Spencer at sinabing, well, tatanungin ko si Jeric mamaya. Uminom silang dalawa hanggang heteng gabi bago umalis si Spencer. Pagkaalis ni Spencer, hindi maiwasan ni Charlie na isipin, kaya kilala ni Jeric ang Panginoong Dragon. Hindi nakakagulat na tiwala siya sa pagtatalo sa Cloud Sea Sect. Pero bakit niya ito tinatago sa akin? Parang low profile at well hidden talaga si Jeric. Siguro siya ang junior apprentice o personal na disipulo ng misteryosong Lord Dragon. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Charlie na natural para kay Jeric na magkaroon ng kamanghamanghang martial arts sa murang edad. Pagkatapos, sumili ang ngiti sa mukha ni Charlie. Naisip niya, hindi nakakagulat na minsang sinabi ni Jeric na ipaghihiganti niya ako. Malamang na nag-ambag si Jeric sa pagkawasak ng Cloud Sea Sect at pagkamatay ni Sterling. Nagpasya si Charlie na sa susunod na makita niya si Jeric, magpapasalamat siya rito. Gabi na, sa likod ng bundok ng Dragon Sect. May mahinang ilaw sa kuweba. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa kuweba, na si Harold. Simula nang sumuko si Harold sa Dragon Sect, inalis ni Spencer ang kanyang martial art. Kasanayan upang maalis ang mga potensyal na banta. At hayaan siyang maging isang tagapaglinis sa Dragon Sect. At hayaan siyang manirahan sa yungib sa likod ng bundok. Lumabas si Harold sa kuweba, pumunta sa kakahuyan, at lumapit sa isang puno. Naliligo sa liwanag ng buwan, makikita ang isang kulungan ng ibon na nakasabit sa puno ng puno. May puting kalapati sa kulungan. Inilabas ni Harold ang puting kalapati sa kulungan. Pinaikot nito ang itim na mga mata, ngunit napakasunurin. Inilabas ni Harold ang isang maliit na rolyo ng papel mula sa kanyang damit at itinali ito sa mga paa ng puting kalapati. Pagkatapos, inihagis ni Harold ang puting kalapati sa hangin, at agad nitong ikinapak ang mga pakpak at lumipad palayo sa Dragon Sect Mountain. Palakpak. Pumalakpak. Pumalakpak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang puting kalapati ang lumipad sa bintana ng attic ng Five Mountain Sect. Lumitaw si Sterling sa harap ng bintana, hinawakan ang kalapati sa kanyang kamay, at hinubad ang maliit na rolyo ng papel na nakatali sa mga paa ng kalapati. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kalapati. Binuksan ni Sterling ang maliit na scroll ng papel.
Matapos basahin ang scroll, nilukot niya ito para maging bola at itinapon sa basurahan. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Akala niya, sinong mag-aakalang darating talaga si Charlie sa Cloudsea Peak. Nagkataon lang na nahuli niya silang lahat ng sabay-sabay. Maaga kinaumagahan. Sa attic ng Five Mountains Sect, umiinom ng kape si Carlos. Biglang pumasok ang isang elder na naka-green robe at nagulat, "Sect Leader, Master Sterling requests an audience." Tumingin sa kanya si Carlos at nagtanong, "Sinabi ba ni Master Sterling kung bakit niya ako gustong makita?" Ang elder na naka-green na robe ay si Paul Bates, ang Grand Elder ng Five Mountains Sect. Umiling si Paul at sinabing, wala siyang sinabi. Tumango si Carlos, at sinabing, "Anyayahan mo siya." "Oo, aking Panginoon." Inamin ni Paul at umalis na siya sa pavilion. Maya-maya, inakay ni Paul si Sterling sa attic. Leader ng sekta, "Nandito na si Master Sterling," ulat ni Paul kay Carlos. Agad na tumayo si Carlos na may ngiti sa labi at sinabi kay Sterling, "Good morning, Master Sterling. Dinalhan ka ba ng almusal ng mga katulong?" Tumango si Sterling, "Master Carlos, nakapag-almusal na ako na hinatid ng." Kabanata 475. Iminuwestre ni Carlos ang kanyang upuan, sinabing, "Maupo ka, pakiusap." Pakiusap. Umupo silang dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Carlos kay Paul, "Paul, maaari ka nang umalis." "Oo, pinuno ng sekta." Umalis si Paul sa attic. Habang nagbubuhos ng kape para kay Sterling, nagtanong si Carlos, "Mabuti na ba ang pakiramdam mo?" Sinabi ni Sterling, "Pagkatapos ng isang araw at isang gabi na gumaling, naka-recover na ako ng 60 hanggang 70%. Binuhos ni Carlos ang kape at inilagay sa mesa sa harap ni Sterling. Aniya, "Mabuti naman. Master Sterling, mangyaring uminom." Tumango si Sterling. Pareho silang humigop ng kape. "Master Sterling, bakit mo ako hinahanap?" Tanong ni Carlos habang nakatingin sa kanya. Hindi siya naniniwala na si Sterling ay pumunta sa kanya ng madaling araw para lang pag-usapan ang tungkol sa family affairs. Casual nang umiti si Sterling at sinabing, "Master Carlos, mayroon akong mahalagang pag-usapan sa iyo." "Master Sterling, mangyaring magsalita." "Nakatanggap ako ng mensahe mula sa butler ng Cloudsea Peak, Harold, kagabi," sabi ni Sterling. Hindi mapigil ang magtanong ni Carlos. Kung gayon, tiyak na isang bagay na mahalaga at sikreto. Tumango si Sterling at sinabing, "Kahapon, may pumunta sa Dragon Sect. Ang pangalan niya ay Charlie Powell." "Sino siya?" Gayunpaman, naguguluhan si Carlos. Sinabi ni Sterling, "Master Carlos, naaalala mo ba na noong pinamunuan mo ang Sky Sect sa timog ng gitnang rehiyon ilang dekada na ang nakararaan, si Charlie, na tinatawag ding Nathan Powell, ang nakatakas." Agad itong napagtanto ni Carlos at sinabing, "Kaya siya." Siyempre, alam ni Carlos na inatake ng Clouds Sect ang Sky Sect noong gabi ilang dekada na ang nakakaraan at winasak ito sa huli. Siyempre, alam din niya na si Nathan, ang young master ng Sky Sect, ay nakatakas mula sa labanan. Bukod dito, inalis niya ang pinakamahalagang kasulatan ng Sky Sect habang tumatakas, ang Longevity Scripture. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Carlos na si Nathan, na nawala ng ilang dekada, ay muling lilito at papalitan ang kanyang pangalan ng Charlie. Kaya naman, lumingon si Carlos kay Sterling at nagtanong, maaaring ang paglipol sa Cloudsea Sect ay ginawa nitong Nathan. Umiling si Sterling at sinabing, "Sa kasalukuyan, hindi ako sigurado kung may kaugnayan sa kanya ang pagkalipol ng ating Cloudsea Sect. Ngunit, tinakasan ako ni Nathan ilang dekada na ang nakalipas at inalis ang Longevity Scripture, isang martial arts scripture. Ngayong muli siyang nagpakita sa Dragon Sect, hindi natin maaaring palagpasin ang pagkakataong ito, at dapat makuha ang Longevity Scripture." Si Carlos ay mukhang kalmado sa ibabaw. Ngunit sa kanyang puso, labis siyang natukso. Ang Longevity Scripture ay isang martial scripture na iniwan ng isang martial emperor. Kahit na ito ay ang unang tomo lamang ng Longevity Scripture, ito ay napakahalaga pa rin kay Carlos.
Dahil kapag ang isa ay umabot sa ika-9 na antas ng unang volume ng Longevity Scripture, maaari na siyang makalusot mula sa lakas ng isang master hanggang sa isang grandmaster sa martial arts. Walang sino man ang hindi gustong maging isang grandmaster. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang grandmaster maaari kang igalang ng lahat. Hindi ito matutumbasan ng lakas ng mga masters at ng mga first-class martialists. Bilang isang intermediate master, si Carlos ay sabik na masira. Kaharian. Gayunpaman, sa loob ng napakaraming taon, hindi pa niya nalampasan ang bottleneck, pumasok sa lakas ng elite master, at nalampasan ang lakas ng ika-grandmaster. At binigyan siya ng longevity scripture ng silver lining. Ito ang pinakamahalagang breakthrough point para sa kanya upang maging isang grandmaster. Kaya naman, tumingin si Carlos kay Sterling at nagtanong, Master Sterling, ang ibig mo bang sabihin ay pupunta tayo sa Cloudsea Peak at aagawin ang longevity scripture kay Nathan? Mataimtim na sinabi ni Sterling, Master Carlos, pag-isipan mo ito. Kung hindi natin gagawin ito, kapag nakuha na ng Lord Dragon ng Dragon Sect ang longevity scripture, hindi lang ako makakapaghiganti sa Cloudsea Sect, kundi ang iyong Five Mountain Sect ay malalagay din sa panganib. Nang marinig ang sinabi ni Sterling, nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Kahapon, pagkatapos suriin ang kasalukuyang sitwasyon kasama ang kanyang anak na si White, at timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nadama ni Thomas na ang Dragon Sect ay isang malaking banta sa kanyang Five Mountain Sect. Matapos marinig ang mga salita ni Sterling, naramdaman niya na ang sitwasyon ay lalong apurahan, at ang Five Mountain Sect ay nasa panganib. Isang matinding liwanag ang sumilay sa mga mata ni Carlos. Agad siyang nagdesisyon at sinabi kay Sterling, Okay, Master Sterling, gagawin natin ito. Kabanata 476. Imbes na hintayin kong lagyan ng kutsilyo ng iba ang leeg ko, mas mabuting ako na ang mag-first move. Pinuri ni Sterling, Master Carlos, isa ka talagang mapagpasyang tao. Tama na yan. Sa halip na maghintay ng kamatayan, maaari rin tayong gumawa ng inisyatiba upang umatake. Sa puntong ito, tumingin si Sterling kay Carlos at sinabing, Master Carlos, ang Panginoong Dragon ay may kamanghamanghang lakas. I wonder kung paano mo siya haharapin. Master Sterling, talagang napakahirap pakitunguhan ng taong ito, mataimtim na sabi ni Carlos. Sa kasalukuyan, maaari lamang kaming magtulungan upang harapin siya. Sa ating lakas, dapat natin siyang talunin. Ito rin ang iniisip ni Sterling. Sabi niya, Master Carlos, gawin natin ito. Ang natitirang mga tao ng Dragon Sect ay haharapin ng mga tao ng Five Mountain Sect. Bukod pa rito, kapag nagpakita ako, ang mga master ng Cloudsea Sect na sumuko sa Dragon Sect ay tiyak na tutulong sa atin sa pag-atake sa Dragon Sect. Ngumiti si Carlos at sinabing, bukod sa mga tao ng aking Five Mountain Sect, hihilingin ko rin ang higit sa 100 sekta sa Lorraine at Rod na sundan ako upang labanan ang Dragon Sect. Natawa rin si Sterling, kung ganoon, talagang mananalo tayo. Pagkatapos, kailangan ko lang buhayin ang Cloudsea Sect. Ang treasure map sa Dragon Sect at ang longevity scripture sa Nathan ay kukunin ni Master Carlos. Hindi inaasahan ni Carlos na ganoon siya kabukas palad at sinabing, Master Sterling, dapat ay gusto mo ring makuha ang longevity scripture. Paano ito? Kapag nakuha namin ang longevity scripture, maaari kang gumawa ng kopya. Nagpasalamat si Sterling, maraming salamat, Master Carlos. Bagamat nagpapasalamat ito, si Sterling ay lihim na tumatawa sa kanyang puso. Ang totoong longevity scripture ay matagal nang nakatago sa isang lihim na lugar para sa kanyang sarili. Ang kay Nathan ay isang pekeng isa, kaya ano ang silbi ng pagkopya nito? Sinabi ni Carlos kay Sterling, hindi na kailangang maging magalang. Magkapatid tayo na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Tama ka. Magkapatid tayo sa hirap at ginhawa, sabi ni Master Sterling. Humagalpak sa tawa ang dalawa. Makalipas ang 2 araw. Sa isang bulwagan ng Dragon Sect, masayang umiinom ng kape si Jeric. Biglang umalangaw-ngaw ang nagmamadaling yabag habang sina Spencer, Troy, Tom, Yvonne,
at ang iba pang mga pinuno ng V at pangunahing sekta ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon ay pumasok sa palasyo. At lahat sila ay nakasimangot at parang may pinagkakaabalahan. Tandaan, si Victor, Alexander, Nicholas at iba pang miyembro ng Dragon Sect sa Oka ay bumalik sa Oakhaven. Nang makita sila ni Jerick na naglalakad papasok sa bulwagan, agad niya itong binati, "Nandito lang kayong lahat sa tamang oras. Halika, sabay tayong uminom ng kape." Habang nagsasalita, sinabi ni Jerick sa mga disipulo sa bulwagan, "Bilisan mo, lagyan mo ng kape ang mga pinuno ng sekta." Gayunpaman, sinabi ni Spencer kay Jerick, "Panginoong Dragon, mayroon kaming mahalagang bagay sa iyo. Kalimutan ang tungkol sa kape." Saglit na natigilan si Jerick, saka tumango at kumaway sa mga disipulo pwede na kayong umalis. "Oo, Panginoong Dragon," sabi ng mga alagad. Pagkaalis ng mga disipulo sa bulwagan, tumingin siya kay Spencer at sa iba pa at sinabi, "Ano ang mahalagang bagay?" Si Spencer's expression ay mataimtim habang iniulat niya kay Jerick, "Dragon Lord, nakatanggap ang aming mga tauhan ng balita na si Carlos Bates, ang pinuno ng Northern Five Mountain Sect sa gitnang rehiyon, ay tinipon ng lahat ng sekta ng 2 probinsya sa hilaga ng sentrong rehiyon. Pumupunta sila sa ating Dragon Sect sa napakalakas na paraan. Parang gusto niya kaming i-eliminate." Kabanata 497. Tanong ni Jerick habang umiinom ng kanyang kape, "Alam mo ba kung bakit sila nandito?" Kumunat ang noo ni Spencer at sinabing, "Narinig namin na ang Five Mountain Sect ay nagtipon ng lahat ng mga sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon sa aming lugar sa oras na ito upang humingi ng hustisya para sa Cloudsea Sect." Tumango si Jerick at sinabing, "Well, since may bisita, nako, dapat may lobo." Nagulat ang lahat ng mga pinunong nag-iilusyon kay Spencer. Hindi nila inaasahan na si Jerick pala. Mas malawak ang anumang tensyon kapag nahaharap sa napakaraming mga kaaway. Alan. Serang na Jerick what's so confident, Spence, Troy, at ang iba pa relaxed alo. Kaagad na itinaas ni Spencer ang kanyang mga kamao kay Jerick at sinabing, "Kung gayon, Panginoong Dragon, gagawin ko. Kaya ayusin ang pakikitungo sa kaaway sa iba pang mga lider ng Vice Sect ngayon." Genilded at sinabing, "Mabuti, sige." Si Spencer at ang iba pa ay lumabas ng bulwagan. Lumabas sila ng bulwagan, si Jerick, na umiinom ng kape, ay may matalim na kinang sa kanyang mga mata. Pangungulit niya. Ang Five Mountain Sect ay narito na sa wakas. Alam na ng mata ni Hagit na si Sterling ay hindi patay at tumakbo sa 5. Sekta ng kabundukan. Alam din niyang magtutulungan sila para labanan ang Dragon Sect. Naimpluwensyahan ng Dragon Sect ni Jerick ang katimugang bahagi ng gitnang rehiyon. Ang katotohanan na ang Five Mountain Sect ay matatagpuan sa hilaga ng gitnang rehiyon ay isang malaking banta sa Dragon Sect maaga o huli. Nag-aalala si Jerick na walang dahilan upang maalis ang malaking banta sa Dragon. Sinabi ni Sed. At ngayon ay papunta na sila kay Jerick, na higit na natuwa nang makita ang bagay na ito. Sa ganitong paraan, hindi lang niya ganap na maalis ang banta ng Dragon Sect, ngunit talagang maalis din niya si Sterling. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Spencer sa main ball. Kung ikukumpara sa huling pagpasok niya, hindi naman siya nagmamadali. Ang kanyang mga kilay ay hindi gabi-gabi na nakakunot, at hindi siya abala. Medyo seryoso lang ang tingin niya. Dumating si Spencer sa Jerick at nagulat, "Lord Dragon, mga 5,000 hanggang 6,000 katao mula sa Five Mountain Sect at lahat ng mga sekta sa hilagang gitnang rehiyon ay may." Kabanata 498. Dumating sa paanan ng Dragon Sect Mountain at umaatake sa tuktok ng bundok. Tumango si Jerick at sinabing, "Okay, tingnan natin." Pagkatapos noon, tumayo si Jerick at lumabas kasama si Spencer. Sa napakalaking parisukat sa labas ng Dragon Sect, 6 hanggang 7,000 tao ng Drago Sect, kasama ang orihinal na 2,000 tao ng Cloudsea Sect, ay pumila na parang hukbo, na nakatayo ng marilag at tame time. Katulad na lamang ng mga elite na sundalo na malapit ng lumaban sa larangan ng digmaan. Dumating sina Jerick at Spencer sa gilid ng plaza, kung saan nakatayo na sina Troy, Tom, Ivan, at ang iba pang Vice Sect leaders.
Nang makita si Jeric, magalang nilang binati siya, pagbati, Panginoong Dragon. Bahagyang tumanggo si Jeric. Pagkatapos, tumingin siya sa paanan ng Dragon Sect Mountain. Nakikita niya na ang libu-libong martial arts masters ay nagmamadaling umakyat sa bundok. Para naman sa ilang daang martialists na namuno sa grupo, lumilipad sila sa ibabaw ng kagubatan patungo sa summit. Ang daan-daang martialists na ito ay walang alinlangan na ang nangungunang master ng Five Mountain Sect at Northern Central Region. Karamihan sa mga mandirigma na sumugod dito mula sa paanan ng bundok ay halatang mas mahina kaysa sa mga nangungunang master na ito na lumipad sa kagubatan. Pumunta ka. Halika. Atake the Cloud Sea Peak at sirain ang Dragon Sect. Umalangaw-ngaw sa bundok ang libu-libong sigaw ng martial arts martialists. Sumimangot sina Spencer, Troy, at iba pa, at nagningning ang mga mata nila sa galit. Sinabi ni Spencer kay Jeric, itong 5 bundok sekta at ang mga sekta sa Hilaga sa masyadong mayabang ang gitnang rehiyon. Lord Dragon, bakit hindi ako at ang iba pang vice-sect leaders ay bumaba at patayin sila? Gayunpaman, pinigilan siya ni Jeric, hindi na kailangang gumawa ng mga hindi kinakailangang sakripisyo. Hayaan mo muna silang umakyat, at pagkatapos ay papatayin natin silang lahat. Walang pagpipilian si Spencer kundi ang sabihing, oo, Panginoong Dragon. Sinabi ni Jeric kay Spencer, dalhan mo ako ng upuan. Natatakot ako na baka matagalan pa ang pagdating nila. Uupo ako at hihintayin sila. Si Spencer at ang iba pang vice principal ay natigilan. Ang 5 bundok sekta at ang lahat ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay malapit ng umatake, ngunit si Jeric ay nasa mood pa ring umupo at maghintay. Gayunpaman, pagkatapos ng pagkabigla, si Spencer at ang iba pang mga tao ay nag-iwan lamang ng paghanga kay Jeric sa kanilang mga puso. Ito ay si Lord Dragon. Nanatili siyang kalmado sa harap ng panganib. Kahit na makaharap ang ganoong kalaking banta, hindi siya nakaramdam ng takot. Ang katapangan na ito ay walang kapantay. Oo, Panginoong Dragon. Sagot naman agad ni Spencer. Makalipas ang 20 minuto, sa gitna ng malalakas na sigawan, ang 6 o 7,000 tao ng 5 bundok sekta at lahat ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay sa wakas ay sumugod sa tuktok ng bundok at nakarating sa napakalaking parisukat sa harap ng Dragon Gate. Pagkatapos, ang ikinagulat ng libu-libong tao ay mayroon ng libu-libong tao na nakapila sa kabilang panig ng plaza, marilag at handang lumaban. Siyempre, ang mas ikinagulat ng mga taong ito mula sa hilaga ng gitnang rehiyon ay ang lalaking nasa harap ng pagbuo ng mga master ng Dragon Sect, na handang lumaban. Isang lalaking nakasuot ng itim at nakasuot ng silver na maskara ang maluwag na nakaupo sa isang malaking upuan. Dinampot niya ang purple coffee pot sa tabi ng mesa at nagsasalin ng kape. Pagkatapos noon, nagsimulang kumain ng kape ang lalaking may silver mask. Parang hindi man lang niya napansin na 6 hanggang 7,000 kaaway ang dumating sa harapan niya. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng martial arts martialists sa hilagang gitnang rehiyon. Mata. Maging sina Carlos, White, at ang Grand Elder na si Paul, na kabilang sa pinakamahuhusay na eksperto sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon, ay nagulat. Master Carlos, ang taong umiinom ng kape na may maskara ay ang Panginoong Dragon ng Dragon Sect. Sa sandaling ito, bumulong si Sterling, na nakamaskara rin, sa tabi ni Carlos. Kumikislap ang mga mata ni Carlos sa isang matalim na liwanag. Hindi niya inaasahan na ang Black Eagle ang Lord Dragon. Paano siya magiging kalmado sa harap ng 6 o 7,000 martialists mula sa hilaga ng gitnang rehiyon? Naagad na nagparamdam kay Thomas na ang Panginoong Dragon ang kanyang tunay na mabigat na kalaban. Sa sandaling ito, natapos ni Jeric ang kanyang kape. Tumangala siya sa libu-libong mga kaaway at malakas na sinabi, sino ang darating? Matalim ang tingin ni Carlos habang diretsyong nakatingin kay Jeric at sumigaw, ito si Carlo Bates, ang pinuno ng 5 bundok sekta. Pagkatapos, itinuro niya ang mahigit 100 matatandang lalaki sa hindi kalayuan at sinabing, ito ang mga pinuno ng mahigit 100 sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon. Hindi ko na sila ipapakilala isa-isa.
Tumayo si Jeric, tinitingnan si Carlos at ang iba pang mga pinuno ng sekta, at sinabing walang malasakit na lumabas na ang sikat na Five Mountain Sect at lahat ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay dumating upang bisitahin ang aking Dragon Sect. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ngumisi si Carlos at sinabi, ikaw ay dapat ang Panginoong Dragon ng Dragon Sect. Kung tama ako, dapat mayroong Clouds ka sect ng Cloud Sipik kaysa sa Dragon Sect, tama ba? Sabi ni Jeric, tama. Dati ay mayroong Clouds ka sect ng Cloud Sipik. Gayunpaman, mula noong ilang araw na nakalipas, ang Clouds Kapik ay pinalitan ang kanyang pangalan sa Dragon Sect Mountain. Walang Cloud si Sect. Tanging ang Dragon Sect na lang ang natitira. Sa puntong ito, tumingin si Jeric kay Carlos at sinabing, kung gusto mong hanapin ang Cloud Sise, natatakot akong hindi mo mahanap. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Carlos habang siya ay nanunuya. Black Eagle, ikaw at ang iyong Drago Sect ay naglunsad ng pagpatay laban sa Cloud Sea Sect, na sinakop ang Cloud Sea Sect at ang Cloud Sea Peak. Na lumalabag sa hustisya. Ngayon, narito kami upang humingi ng hustisya para sa Cloud Sea Sect. Kung aalis na kayong lahat sa Cloud Sea Peak ngayon at hindi na muling lilito dito lahat ng mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay maaaring pabayaan ito. Kung hindi, itataguyod natin ang Hustisya Dragon Sect ngayon. Pilitin ang hustisya sa ngalan ng langit para mapuksa ang mga salita ni Carlos ay masasabing mapusok at matuwid. Maging ang mga mata ng mga ulo ng iba't ibang sekta sa hilaga ng gitnang rehiyon ay kumikislap sa sama ng loob. Para bang pumunta sila sa Cloud Sipik para puksain ang Dragon Sect sa ngalan ni Kabanata 499. Diyos. Tumawa si Jeric at sinabing, so, nandito ka sa ngalan ng Diyos para patayin kami. Oo. Kung ikaw at ang Dragon Sect ay ayaw mong tuluyang masira, umalis ka kaagad sa Cloud Sea Sect, sabi ni Carlos sa walang tonong-tono, matalim ang mga mata. Sabi ni Jeric, bukod sa hinihiling na umalis tayo rito, natatakot ako na may gusto ka pa rin, di ba? Sinabi ni Carlos sa malalim na boses, oo, ibigay mo ang treasure map at ang longevity scripture, na hindi dapat mayroon ka. Kung nakuha mo ang mga ito, masasaktan mo lamang ang mga martial arts practitioners. Sinabi ni Jeric, mukhang hindi totoo ang ipinatupad ninyong mga lalaki sa ngalan ng langit, ngunit para sa treasure map at sa longevity scripture. Gayunpaman, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na hindi ko ibibigay sa iyo ang alinman sa dalawang bagay na ito. Napakasimple ng dahilan. Hindi mo karapat-dapat na makuha ang mga ito sa lahat. Nang marinig ang sinabi ni Jeric, galit na galit si Carlos na agad na nagdilim ang mukha. Bilang nangungunang master sa hilaga ng gitnang rehiyon, hindi pa siya pinakitunguhan ng ganoon kabastos. Master Carlos, huwag mo siyang kausapin ng kalokohan. Ngayon, ang ating Cloud Sea Sect at ang Five Mountain Sect ay magsasama-sama upang puksain ang Panginoong Dragon at ang kanyang Dragon Sect na nanakit sa ating mga kasamahan. Sa sandaling ito, mabangis na sabi ni Sterling, na nakatayo sa tabi ni Carlos na may maskara sa kanyang mukha. Nang marinig ang boses ni Sterling, nagulat silang lahat sina Spencer, Troy, at iba pang leader ng sekta sa tabi ni Jeric. Nakaramdam sila ng kawalan ng tiwala. Hindi na kailangang sabihin, makikilala nila na ang boses ay si Sterling, ang pinuno ng sekta ng Cloud Sea Sect. Kahit na ang lahat ng mga master ng Dragon Sect ay masasabi na ang taong may maskara ay si Sterling. Sa mga masters ng Dragon Sect, ang mga masters ng Cloud Sea Sect na sumuko ay nagulat din, buhay pa ba ang kanilang sect leader? Tumingin si Jeric sa nakamaskara na si Sterling at sinabing, hindi ko akalain na ganoon ka pala kaswert. Hindi namatay kahit na nahulog sa bangin. Ikaw. Pero bakit nakamask ka sa mukha mo? Nakagawa ka na ba ng karumal-dumal at kaiyahiya? Nang marinig ang pangungutya ni Jeric, galit na galit si Sterling kaya pinunit niya ang maskara sa kanyang mukha ng galit. Ang mga mata ay kumislap ng puot habang nakatingin kay Jeric at sinabing, itim na agila, pira-piraso kita ngayon. Nakita ng lahat sa Dragon Sect na ang taong nakasuot ng maskara ay talagang si Sterling. Nagulat silang lahat sa lalim. Naisip nila, sa hindi inaasahan,
hindi siya namatay matapos itapon ni Jerick sa bangin noong araw na iyon. Ang kanyang buhay ay napakahirap. Sa harap ng kanyang pagkamuhi, malamig na ngumiti si Jerick at sinabing, "Sterling, swerte ka na hindi namatay noong nakaraan. Pero this time around, hindi ka na magiging maswerte. Ililibing kita ng buo sa bangin." Naikuyom ni Sterling ang kanyang mga kamao, at pumutok ang kanyang mga buko. Matalim niyang tiningnan ang mga master ng Dragon Sect, na siyang mga master ng Cloud Sea Sect. Lahat ng mga master ng Cloud Sea Sect, natalo ako ng kalaban ilang araw na ang nakakaraan, at wala kayong choice kundi sumuko sa kahihiyan sa Dragon Sect. Kabanata 500. Ngunit ngayon, ang 5 bundok sekta at ang mga sekta sa hilagang bahagi ng gitnang rehiyon ay maghahanap ng hustisya para sa ating sekta. Talagang bubuhayin natin ang Cloud Sea Sect at puksain ang Cloud Sea Sect ng magkasama. Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ni Sterling ay upang hikayatin ang lahat ng mga eksperto ng Cloud Sea Sect na sumuko na sumama sa kanya sa paglaban sa Dragon Sect. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng mga master ng Cloud Sea Sect na nagkaroon sumuko sa Dragon Sect. Wala. Upang pukawin. Siyempre, pagkatapos masaksihan ang nangyari kina Jerick at Sterling ilang araw na ang nakalipas. Ng mga Panginoon ay naglakas loob na tumugon ng padalos-dalos. Ang naisip nila ay kahit na umunlad ang mga bagay. Minsang natalo ni Sterling, Carlos, at iba pang puwersa ng 5 bundok sect si Gilm at ang Dragon Sect. Siguradong makikipag-ugnayan sila kay Sterling para harapin ang Dragon Sect. Si Spencer, Troy, at iba pa ay nabahala nang marinig ang mga salita ni Sterling. Bagamat mayroon silang 5,000 hanggang 6,000 katao, mayroon pa ring 6,000 hanggang 7,000 na Panginoon sa 5 bundok sekta at sa hilagang ng gitnang rehiyon. Kung ang mga tao mula sa Cloud Sea Sect, mga 2,000 higit pang populasyon, na sumuko sa Dragon Sect, ay tumalikod sa Dragon Sect bago ang labanan. Ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang panig ay nasira sa isang iglap. Ang Dragon haharapin ang mas malaking panggigipit mula sa kanilang mga kaaway. Sa kabutihang palad, nakita ni Spencer at ng iba pa na ang mga master ng Cloud Sea Sect na ito ay nakitang may ilang mga pag-aalinlangan at hindi agad tumugon kay Sterling. Pero alam din niyang pansamantalang kapayapaan lang ito. Kapag ang sitwasyon ay hindi pabor sa Dragon Sect, ang mga master na ito ay magiging isang malaking nakatagong panganib. Ngayon, maaari lamang nilang IP ng kanilang pag-asa kay Jerick. Hanggat matatalo ni Jerick sina Sterling at Carlos, natural na mawawala ang lahat ng disadvantages. Master Carlos, sabay nating harapin siya. Ang mga mata ni Sterling ay kumikislap sa nagngangalit na apoy habang nakatingin kay Carlos at sinabing. Mataimtim na tumanggo si Carlos sa kanya. Pagkatapos, naglakad silang dalawa ng ilang hakbang pasulong at tumingin kay Jerick, na 15-16 na talampakan ang layo. Lumakad si Jerick ng 6 o 7 talampakan pasulong ng mahinahon. Biglang nagtagpo ang magkabilang panig sa plaza, mga 9 na talampakan lang ang layo sa isa't isa. Malamig na sinabi ni Sterling, "Black Eagle, nasaan ang aking pamilya?" Sinabi ni Jerick, "Ang saya nila." Ang mga mata ni Sterling ay kumikinang sa madugong liwanag. Sinabi niya, "Bastard, papatayin kita at ipaghihiganti sila." Umiikot ang alikabok sa hangin, at ang nakakatakot na panloob na mana ng guro ay biglang bumulwak mula sa katawan ni Sterling. Umihip ang ligaw na hangin. Ang malakas na pressure ay biglang naging dahilan upang ang mga tao ng Five Mountain Sect, ang Dragon Sect, at iba pang mga sekta sa paligid ng square ay sunod-sunod na umatras. Basag! Basag! Isang alon ng malinaw na tunog ng pagkabasag ang pumasok sa mga tainga ng mga tao. Habang pumuputok ang kapangyarihan ni Sterling, nabasag at mabilis na kumalat ang mga tile sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bitik na lupa ay parang isang malaking pattern ng spider web sa lupa sa loob ng radius na 60 talampakan sa paligid niya. Sa loob ng nagngangalit na agos ng enerhiya, nakatayo si Sterling na nakadilat ang mga mata na parang baliw na ayon. Lang! Angal ni Terling at binato ng suntok si Jerick.